Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si PBBM, ginulat si VP Sara. Kumilos ng COMELEC, tinanggal ng botohan. Wala nang kapangyarihan si Duterte. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismo si COMELEC Chairman George Garcia nang nagsalita na si President Bongbong Marcos ang pipili ng bagong Vice President sa oras na ma-impeach si Vice President Sara sa posisyon niya. Wala na daw mangyayaring election pa sa 2028. Pipili na lang daw ang Pangulo sa Senado o sa Kongreso. Wala nang mangyayaring botohan sa mababakanting posisyong gagawin ng Prime Minister si Pangulong Marcos. Kaya ito sabay-sabay nating panoorin kung paano si President Bongbong Marcos. Grabe, ginulat si Vice President Sara. Kumilos na si Chairman George Garcia ng COMELEC, tinanggal ng botohan. Wala nang kapangyarihan si Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Rule of succession lang, for the record lang, in case na merong ma-impeach na government officials, what will happen? Sino ang magiging kapalit ng mai-impeach na government official? Nakalagay po sa provision ng Article 7 of the Constitution, dahil sa impeachment ang pinag-uusapan, in case of vacancy, sa posisyon na halimbawa po ay Vice President halimbawa, in case of vacancy, ang papalit po dyan ay pipili ang Pangulo ng isa sa mga miyembro ng Senado o mababang kapulungan. Rule of succession lang, for the record lang, in case na merong ma-impeach na government officials, what will happen? Sino ang magiging kapalit ng mai-impeach na government official? Nakalagay po sa provision ng Article 7 of the Constitution, dahil sa impeachment ang pinag-uusapan, in case of vacancy, sa posisyon na halimbawa po ay Vice President halimbawa, in case of vacancy, ang papalit po dyan ay pipili ang Pangulo ng isa sa mga miyembro ng Senado o mababang kapulungan. At yung pong pagpili niya dapat with the consent of the majority of the members of the Senate and the members of the House of Representatives voting separately. Hindi po voting jointly. So majority ng Senado, 13, majority ng House of Representatives, 150 something. Ang dapat na makukuha para sumang-ayon para kung sino ang pinangyari na po yan. Nung nagkaroon ng vacancy kay GMA nga, na kung saan pinili po niya ay si dating Senador Chofisto Ginggona. At pagkatapos nakakuha naman po ng pagsang-ayon ng sa Senado at mababang kapulungan. Ano ngayon ang mangyayari kung halimbawa kumuha sa Senado? Depende po yan sa Senado ngayon kung magpapatawag sila sa amin ng special election. Pero again, yun nangyari kay Senator Sani Angara na naging Secretary ng Education, hindi po nagpatawag ng special election ang Senado. Kasi nga po pag nagpatawag ka, nationwide kahit isang position, 19 billion po uli yun na gasto. Halimbawa, na-impeach today, kailangan ba within the next 30 days or 90 days? Wala naman pong binanggit ang saligang batas tungkol sa period na kinakailangan magkaroon ng appointment. Pero siyempre, kinakailangan po ang base sa ating recent na mga pangyayari, yung mga nangyari noong nakaraan, immediately nagka-appoint ka agad. Ang siyempre, ang medyo magtatagal kalimitan dyan, yung tinatawag na consent. Kasi pag-uusapan niya sa Kongreso, sa Senado, at mababang kapulungan. Well, in the first place naman, kung yan ay position halimbawa ng Vice Presidente bilang academic discussion lamang, ay meron naman tayong Senate President, meron din tayong Speaker of the House, that in case can act in an acting capacity. May mga ganun kasi tayong provision in case of temporary vacancy sa position na yun. For academic discussion lang, sir. Ay, opo. For academic discussion, what if VP Sara resigns before being impeached? And like, will the Estrada constructive resignation by the Supreme Court ruling apply to her case? Hindi na po ako magbabanggit sa nabanggit yung personalidad. Sabi po ng Korte Suprema sa kaso po ng kay President Erap, being the lawyer of then candidate Joseph Estrada. Alam niyo po, ang sabi ng Korte Suprema, lumalabas, pagka presidente ang pinag-uusapan, whether voluntary or involuntary ang interruption, that is an effective interruption and therefore
the term is not completed. Di ba ang naging issue noon, si President Erap daw po ay tinanggal. Yes. At sabi naman ng iba, hindi, si President Erap ay nag-resign. Oo, sabi. So, regardless po, kasi ang dapat sabi ng Constitution, dapat completed yung termino. From June 30 of that year to June 30 of 6 years thereafter. Any period short of the 6 years is not a term, but a mere tenure. And nakalagay po sa saligang batas, the President is entitled to 1 term. And therefore, if it is a mere tenure, then that will not be a bar for somebody to run again in the next succeeding election. It should not be a term. And yung Vice President po natin, 2 consecutive terms ang nakalagay sa saligang batas. Not unlike the President na 1 term only ang nakalagay. Article 7, Section 6 ng Constitution. Paragraph 1. Alam mo sir, kasi tuturan loto eh. Hindi po kasi hinawakan kong kaso. Okay, if there's no more question, Hello po. Ayun. Last lang po, just for the record. Pinanalas ko po pala from Leader H. Binasura po ng COMELEC yung kaso laban kay Vivi Duterte at Pangulong Marcos regarding po sa election offense nila nung campaign, ng illegal campaign donation. meron bang bagong ganun? Opo. Law Department po namin yon. Nagbigay po ang Law Department ng kanyang legal opinion. Kasi remember po, lahat ng election offense cases ay sa Law Department pinafile. At ang Law Department, parang piskalya, may authority yan na hindi na kagad entertainin yung kaso o kung at the same time hindi na itaas sa amin kasi sa kanyang palagay, hindi naman na notaryo, hindi naman na panumpaan o sa issue pa lang ay hindi na siya kinakailangan pang i-resolve ng COMELEC. So yan po, ganun kagad ang ginawa ng aming Law Department. Sinulatan po, kung hindi ako nagkakamali, yung organisasyon na nag-file ng kasong yan. Ano po ang kadahilanan ng aming Law Department? Although hindi po nakarating sa Commission and Bank. Ang sabi po, sapagkat ang Presidente at base sa kanilang interpretasyon, ang Vice Presidente ay immune from suit. Ang ibig sabihin po ng immune from suit, hindi niyo po pwedeng kasuhan ang Presidente at Vice Presidente, lalo't kasong kriminal. Bawal po silang kasuhan. Ang purpose po niyan, ang reason talaga niyan ay upang hindi natatakot ang isang Pangulo at pangalawang Pangulo na i-perform. Pero yung campaign, kanilang- illegal campaign contribution yun eh. Opo, pero siyempre po sa kasalukuyan, yan po ang posisyon nila. Oo. And therefore, kahit pa yun ay nakubit mo prior to, Oo. pag kinasuhan mo sila ngayon, mababiolate natin yung immunity from suit. Yun po ay hindi nangangahulugan na forever ka na naligtas. Siyempre, after ng term ng office mo, pwede ka naman po kasuhan sa mga ginawa mo or whatever. Pero in the meantime po, there can be no case, criminal cases against the President and the Vice President. However, meron tayong isang pangyayari. Yung sinabi ko na po yan, yung nangyari kay Louis Beltran. Kinasuhan siya ni dating President Cory Aquino ng libel. Di ba? Diyan sa Manila. Ang naging issue po doon, kung pwede bang mag-file ng countercharge si Louis Beltran kahit na damages man lang sa dating Pangulo. Ang sinabi, hindi absolute ang immunity from suit. Oo. It can be waived. By the President filing a case against Louis Beltran, you are now opening yourself to a countercharge and a suit against you. You technically waive your immunity from suit. So yun po yun. Pero kung hindi mo i-waive ang suit, hindi po yan hindi po wala pong pwedeng kaso na ma-file laban sa kanila. Yung immunity from suit po yan ay internationally recognized. Ang isang Pangulo pumunta sa abroad, nag-commit ng alam mo, nag-jaywalking doon, bawal na bawal pala ang jaywalking sa bansang yun. Hindi rin siya pwedeng kasuhan ng bansang yun. Diplomatic immunity. Yun po, dahil po may state immunity from suit. When you file a case against the President, you are filing a case against the state. Oh, yeah. Chair, last na lang po siguro sa akin po, yung dahil po sa mga kaguluhan ngayon sa bansa, politically, whatever, meron po noon ng mga panawagan na revolution. So, ganun pa rin po ba yung position ng COMELEC na same position pa rin po ba na hindi po revolution yung sagot? Kung hindi po yun, ano po yung sagot? Po, kasi po, ang dami na nating naranasan na revolusyon sa atin. Ma-peaceful naman po kahit paano.
Kaya lang, hindi po ba sa bandang huli, balota rin naman po ang lagi nating inaasahan? Kahit po magkaroon ng isang revolusyon, nagkakaroon ng snap election, o nagkaroon ng gano'n, kahit sa ibang bansa, maliban na lang sa naging diktador na. Hindi ba, na pinapanindigan noong mismo nag-a-assume, lalo pat military junta, na hindi nagpapa-eleksyon. At depende sa kung kailan sila magpapa-eleksyon. Yan ang danger. Pag pinayagan natin na may ibang pumasok na puwersa na makukuha ng ating ng kapangyarihan ng gobyerno. Mawawala yung tinatawag na social contract. Meron po kasi tinatawag na social contract ang gobyerno at ang mga mamamayan. Nakakontrata, kaya nga master and servant eh. Nakakontrata, pag kung may nag-assume through a power grab, nawawala yung kontrata. Paano mo sila paalisin ngayon? Hanggat ayaw nilang magpahalalan, hindi tayo makakahalalan. Kahit 20 taon na silang naandyan, meron tayong isang Southeast Asian neighbor na gano'n na nangyayari. Tapos later on, naki-question pa ang kredibilidad ng halalan na gagawin. Wala pa rin pong kapalit ang isang periodic, regular na halalan. Sabi ko nga po sa inyo, walang tamang boto. Lahat tama ang boto. Basta dapat, boboto. Revolusyon, yan po ay parang wala ka nang, natapos na ang lahat na gusto mong ma-exhaust ang lahat. Kaya nagrevolusyon ka na lang. Hindi pa naman natin na-exhaust ang lahat. Okay. May eleksyon pa naman tayong darating. Yan ang pinaka-revolusyon natin. Revolution through the ballots. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.